Tatlong rason bakit ako nagsisave kahit palagi kong sinasabi sa inyo na ang savings ay hindi sapat. Una, for emergencies. Siyempre, dapat talaga meron tayong available resources in times of emergencies. Either medical or tinatawag na mga fortuitous events like bagyo, disasters, ano bang klaseng mga di natin kontrolado ba ang mga pangyayari. Gaya ng pandemic, di ba? COVID, sa yun sa mga fortuitous events na dapat nating paghandaan. Pangalawa, yung pang medical, siyempre, minsan din talaga kailangan natin, sabi nga nila, katawan nangihingi na ng parte sa iyong pinaghirapan. Pangalawang rason is nagsisave ako para sa future investments. Pwede rin yang paghahanda kung may mga sudden crash sa mga stocks or crypto na sinusubaybayan ko. Kasi na-experience ko dati, biglang nag-down yung isang coin na sinusubaybayan ko. Wala akong extra nun. Bago pa lang kasi ako doon sa mundo ng investing. Nag-adjust pa lang ba. Pati nga yung classmate ko nung high school, na-message ko pa. Kasi 1 week pa lang ata yun bago ang sahod. Sabi ko, meron ka bang available dyan sa ano mo, sa Gcash mo? Kahit ganitong amount lang. Tuwin mo, wala pang 48 hours. Yung coin na yun, 2,000+%. Kaya yun ang isa sa pinaghahandaan ko. Maliban pa dyan sa mga future investment, siyempre. Lalo nung isang example din, nung biglang bumaba yung share of stocks ng Jollibee, nakabili tayo ng konting dagdag. Pangatlong rason, bakit ako nagsisave, is yung desire. Depende na sa inyo kung anong desire yun. Material ba? Or sa career nyo ba? Security? Depende sa inyo. Para sa akin, doon na papasok yung sinasabi nating reward sa sarili paminsan-minsan. Maliit lang na percentage yan sa income ko, sa sahod. Kasi hindi naman ako maluho. Yung tamang ano lang, pampaano sa sarili ba? Pampaspoil sa sarili. Ulitin ko yung tatlong rason bakit ako nagsisave. Una, for emergency. Pangalawa, for future investments or market volatilities. Pangatlo, desire. Pa-I love you talaga, may.